Ako naman, ang gusto ko sa simbang gabi, yung puto bongbong. Oo nga eh. Yun nga nami-miss ko. Kasi wala dito nun eh. Paano talaga? Nag-iiba na rin ang generation natin. So kung may napunit na damit, tatapon na nila, bili na ulit silang bago. Wow. Hello, everyone. This is Elizabeth Velasco from the Velasco team of Remax Gold, and this is... Ako naman po, si Alvin Reyes, again with Supreme Lending po. Hello. Ate Elizabeth, hello. Yes, welcome Happy to Sunday. Bahay Pinoy sa Tate. Woo! Kumusta na, Alvin? Naku, ayan. Parang 49ers sa talo ngayon, nalaglag na naman. Ano kaya? Nakakasar. Ano nangyari? Kita mo nangyari, pinapanood natin kanina. Oo nga. Talo na naman. Pangatlong talo na yan? Pangatlong talo na Bad to. mood tuloy ako ngayon. Ako din kaya. Pero mas bad mood ka kasi yung Kings sa talo ng isang araw. Ano ba yan? Lahat ng team ko natatalo. Pero umpisa pa lang naman yan. Oo nga Hindi naman. pa ako give up sa kanila. Pero yung 49ers ko, I'm sorry sa mga 49ers fan dyan. Grabe, 3 times in a row na tayo natalo. I don't know what's going on. Hindi. Ano lang yan? Lilipas din yan. Lilipas din yan. Yes, oo. My Yes, gulay. oo. Magdadrive akong pauwing malungkot ngayon for sure. Kamusta ka na, Ate Elizabeth? How are you? Okay naman. Okay naman? It's Sunday Yes. today. I know. Naku, yun na naman. Yung Kings naman yun. O Sunday ngayon. Tapos, okay naman, nagsimba. Oo. Actually, nag-donate ako ng Nice. ng St. Joseph statue sa St. Joseph Church. Ako. Yes, kasi ay yung parang mga yung manggagawa ng mga religious items sa Israel, sa Jerusalem. So they're selling their products after church. And yung proceeds it's gonna be sent home sa Israel. Tama. Kasi nga alam naman natin, medyo meron A little bit of event na nangyayari doon, di ba? May war going on. So, shutdown ng tourism nila. Kaya maraming, according to him, marami daw mga walang trabaho right now. Have you been to Israel, Ate? Yes, two times right? actually. Okay. My wife yes. did. Hindi ako nakasama. Okay. Ang ganda Gusto kaya sa kong Holy pumunta. Land. Sa Holy Land, sa mga ganun, di ba? Actually, nagpabaptize pa nga ako sa Jordan River kung saan binaptize si Jesus Christ. And actually, you're right. The tourism over there is one of their, I think, way of income talaga. Oo diba? nga, kasi it's the Holy Land, especially, all the Christians, di ba? Well, it's interesting. It's nice to know na you're still giving sa mga kailangan, di ba? Right? Yes, oo nga. Ay, alam mo bang si St. Joseph ang patron ng mga real estate agents? Talaga ba? Kasi siya, carpenter siya. You're right. Di ba nga yung mga real estate agents, meron kaming konting secret na kapag hindi namin, halimbawa, we're having difficulty selling a house kasi may problema for whatever, hindi siya bumibenta, meron kaming yung St. Joseph. Santo. Pinaplant yon upside down para mabenta yung bahay. Tapos may little prayer na ginagawa. Baka pwede kong gamitin si St. Joseph. But actually, it works, ha? Halimbawa, yung bahay, ang likod release ng tren. O kaya yung bahay maingay, nawawala yung release. Ganun. Yumayanig yung bahay. So, or some things that makes it less desirable. Tama. And anything and everything could help, diba? Yeah. Ako naman si Mama Mary. Oh, okay. Pag may problema ako sa loans, yung talagang, naku po, Mama Mary, maawa naman tayo dito kay Madam, ganun. Alam mo, so far naman, nakakatulong talaga. Yes, anything could help, the power of prayers. Lalo naman tayong mga Pilipino, diba? Yeah. Yes. So tell me about Israel pala. I've never been there since you were talking about, okay. Actually, we went there, let me see, 3 years ago. 3 years ago. 2 times kaming pumunta. So we went to Tel Aviv, Bethlehem, Jerusalem. So, what's really interesting? May quarters doon kung nasaan yung anong tawag dito, yung kung saan binury si Jesus Christ. It's interesting, in that quarter, tatlo siya. Merong Christian quarter, may Muslim quarter, merong Jewish quarter. So, it's interesting na tatlong religion nandoon.
So it's like, wow. I mean, ano ibig sabihin nun? I Ang mean, hirap hindi yata maintindihan. Pero hindi, anyway. kasi we all know, di ba, Yeah, Israel or Jerusalem is a holy land, di ba? So, but it's interesting na tatlo ring religion, doon din parang nag-umpisa. Doon din talaga. Kaya nga parang, you know, at the end of the day, iba-ibang paniniwala ng mga tao. And I respect that. Diba? It's unfortunate really what's going on sa kabila sa Middle Eastern. Hindi naman natin alam, diba? You know, it doesn't really matter kung sinong tama mali, pero innocent people are dying no matter what, diba? Yun lang naman ako. Oo nga. Parang hirap ting tanggapin minsan. Oo nga. So all we could do really is pray. Pray, then that's, you know, yun naman ang ano naman. So, pero maiba tayo ng usapan. Yes. Okay? Like I said, ang 49ers, natalo na naman. Huwag mo nang ipaalala. May ano ko pa naman, may season ticket ka pa naman, di ba? Oo, correct. Tatanungin ko sana si ate, pero pero wala na ako ng gano'ng manood dito. Oo nga, actually, yung last ticket, maganda I sold it for 1,100. Maganda siya yung seats mo. Gusto ko siya. Yeah, you like it? I like it. Nga, kasi ano siya parang diagonal. You can see pinaplano namin magbigay ng plano pa lang, pero kung magsusubscribe kayo and you gonna follow us. Yes, we're actually gonna do a giveaway. Diba? Nag-iisip pa kami. Ano kayo maganda, no? Christmas giveaway. Sabihin nyo sa amin kung anong magandang giveaways na pwede. Yes, Wag lang house and lot, may presyo talaga. Diba? Hindi natin afford yun. May service yan talaga. Correct. Pero let us know. We want to be able to, number one, gusto pa namin ng maraming subscribers at followers, right? Yeah. Okay? And we wanted to give back. And Christmas is coming. Coming na rin. Isa pa yun. Are you excited? I'm very excited. Nag-umpisa ka na mag-shopping? At alam mo, nasa Pilipinas kami nagsimula ng Christmas namin doon eh. Oh, really? Kasi diba, doon pa lang, basta may burr. Oo, pag-burr na, Pasko na. October, November, December. I don't know. Alam mo, sa akin naman, you know, for me, sabi ko nga sa mga anak ko, sa akin, wala, you know, I don't need anything else. I just want us to be together sana. Together, Christmas. yes. Pero, you know what, parang this year, to be honest, Elizabeth, I know it's been a tough year for everyone. Diba? Right? I know it is. Para bang, anong tawag dito? After we gone through pandemic, diba? Yeah, pandemic, we have inflation, diba? Grabe ang inflation ngayon at saka homelessness. Ano ka ba? Diba? Kinumpare ko yung resibo nung Costco ko ngayon, tsaka nung siguro mga 2 years ago. Grabe. Everything. Yeah, hindi mo lang nakikita kasi akala mo, pero when you look at the numbers behind the numbers, sobra. They do all add up. Sobra. Kaya nga, alam mo, I don't know if a lot of listeners and viewers know. Yeah. Hindi ako mahilig kumain sa labas. Actually, I prefer eating at home. Ako din. Lutong bahay talaga. Oo nga, kasi lutong parang, it's more, for me, it's more satisfying. Yeah. Diba? Pero minsan, you need to go out kasi nga, you know, it's a special occasion. O kaya, wala ka ng time magluto. Iba yung init na sabaw na niluto sa bahay kasi yung init na sabaw na niluto sa restaurant. And we're talking about like DoorDash too. DoorDash is expensive. Sobra. Mahal na yung pagkain, yung delivery servicing ba? Mahal pa. May tax pa yan. Huwag ka, mga anak ko, parating ganyan. Sobra. Yes. Kaya mas gusto ko talaga yung, I mean, I would rather spend money at Costco with my grocery, but I know, you know what I'm cooking, ingredients, ganun. Ang kapal na mukha akong lutong bahay, hindi naman ako marunong magluto. Sino ba nagluluto sa inyo? Yung misis mo. Misis talaga. Ako talaga, maaasahan mo ako maghugas ng plato, maghugas ng kaldero, maglinis ng bahay. Luto, kalimutan mo na. Pero at least tumutulong ka. Siyempre naman. Yeah, give and take naman tayong dalawa. Yes, kailangan talaga yan sa marriage, di ba? Alam mo naman sa marriage partnership eh. Ako, alam mo, ang ganda ng pasok natin about the marriage. Tama. Kasi gusto natin pag-usapan yan, di ba? Yeah, oo nga. Ikaw ba, how many years ka na bang? 25 years na ako. Wow, nag-silver, kayo, wedding anniversary? Hindi pa namin na, pero baka next year. Next year ang silver wedding anniversary kami, nyo. Okay. And I'll tell you what, you know, I'm so blessed to have a beautiful wife. Very, very makadiyos. And I'm so blessed to have a beautiful mother din ng mga anak ko. Grabe. So, Lydia, if you're listening, I want to thank you for all the for loving just being you lang, di ba? Yan, naka 2 points agad yun. Ikaw naman. Hindi, ako naman. Director, makinig ka na. Yun, nasa audio director natin.
Okay. Well, ako naman, I've been married for going 32 years. 32 years. So, tagal na, no? Tagal na. So, anyway, I'm also really blessed na kasi yung mister ko, sabi nila sa psychology, may nabasa ako na ang perfect ang perfect combination is a calm husband and a dramatic wife. Tama ka dyan. Ako yung dramatic, siya yung calm. Parang yin-yang lagi, di ba? Exactly. Yeah. Opposite attracts. Ganon din kami ng mag-asawa ko. Bakit ikaw yung madramatic, siya yung calm? Siya yung, alam mo yun, di ba? Parati akong, ganon ka lang, ganyan ka lang ha. Di ba? Kasi tayo eh. I'm sorry to tell you, Elizabeth, nasa dugo natin yung, diba? Nga kasi yung nature ng That's profession natin, we have to be goal-getter, result-driven, diba? Pero I tell you what, siya pa rin ang, susi pa rin kung bakit number one, I'm here in what I do. And through all our hardships, Correct. na ano natin yung mga bumps namin, together. Importante talaga na may supportive, spouse ka. Especially when building a business. Totoo yan. Kasi very, I wouldn't say draining, very demanding yung trabaho natin. Oras-wise, diba? I mean, think about it. Okay, let's say me, I have like 15 clients. Imagine... Yung iba nagka-cancel pa. Oo nga, exactly. Pag-usapan natin mamaya. Let's say you have 15 clients. Para bang you're in a 15 different relationship. Para bang you're dating 15 people. Definitely people. Iba-ibang personality, iba-ibang goals, iba-ibang ugali. So it's like, it's a lot. Yeah. Kaya nga pag dumarating na ako sa bahay, para bang, dahil sa dami kong kinausap, para bang ayoko nang mag-usap. Tama yan. Diba? Ako naman ginagawa ko, at Elizabeth, before I go home, kasi pag nasa opisina ako, you're in a zone, di ba? You talk to so many people. Correct. Lalo na sa trabaho ko, it's all about the numbers, di ba? Correct, oo. Jesus Maria Joseph, hanggang sa pinaka-0 point lang pag-uusapan yan, di ba? Correct. And you're in a zone, so normally what I do is I calm myself muna. I would probably breathe like for the next 3 minutes, doon lang ako sa kotse. Para pagpasok ko sa pinto, parang, okay, ito na yung fatherhood. Iniwan mo na yung trabaho mo doon sa loob ng kotse. Yeah. Most of the times, ginagawa ko talaga yun. Pero minsan talaga, kailangan mo pa rin dalhin sa loob ng bahay pag may kliyenteng kailangan ng tulong. Di ba? Kailangan mo sagutin yung phone, right? Grabe. Lalo na pag tatawag si Elizabeth. Pasensya na, Alvin, okay lang yun. Ganun talaga yan. Pero ibig sabihin, ganun talaga yung trabaho namin para rin siyang marriage Oo nga, Iris. Oo nga. Dala-dala mo talaga. Hindi siya 9 to 5. Constant communication, constant update, parang constant pag-aalaga. Diba? Hindi mo siya pwedeng ignore. Diyan ka muna. Parang hindi pwede yun, di ba? Right? Oo nga, correct. Well, sa marriage naman namin ng asawa ko, yun naman ang gusto ko. Like, we give and take, di ba? Importante yung give and take. Hindi naman puros give lang and take. Kasi mapapagod yung isang, kahit gaano ka kamahal niyan. You know what I mean? Tao lang niya, mapapagod ding mahalin ka kung ganyan ka. Ako, para naman, bakit mo ko ganyan tumingin sa akin? Grabe naman. Para naman. Kaya pag alam kong galit na siya, o ano na siya, yung medyo puno na siya, medyo tahimik na ako, tiklop na ako ng konti. Ganun din naman siya sa akin minsan, di ba? Hindi, ganun din naman ako kasi ako, ganun din. Yung mister ko kasi very quiet yan, kalma. Grabe. I mean, pero pag yung nag-raise na siya ng voice, oh shoot. Medyo, muna tayo. Na, diba? Guys, ako alam ko behind the scene yan. Grabe, but you know what? I really nakikita ko talaga si Kuya nakikita ko yung sinasabi mo, very calm, di ba? Kailangan natin yan eh. Minsan, we need that person eh. Kasi kung wala, dire-diretso tayo, Ate Elizabeth. Hindi, kasi kung pareho kayo ng personality, wala magbabanggaan kayo. Kaya hindi ako naniniwala, sinasabi nila na, yung mag-couple or yung mag-partner you're dapat the same? The same kalokohan yun. Hindi ako naniniwala. I mean, in some ways, pero you have to be yin-yang talaga to work to work together. And then maybe thing in is maybe you could be the same in the beginning, but as you work through the marriage, one of you kailangan kumbaga sa ano ba yun yung sa kotse, magmaniubra, di ba? Magmaniubra ka, may diba? nag-change ng gear tapos may nag-ano na manubela, turn na manubela. Kailangan. Kasi kung pareho kayong go, it's gonna be hard for the kids. It's gonna be hard on both of you, di ba? Yeah.
So, kailangan talagang balance. Yeah. Buti diba? nga nakikita ko kayo ni Kuya Chas, nag-golf kayo, parang pareho yung interest ninyo, di ba? Kami kasi ng wife ko, iba yung wife ko eh. Hindi siya outdoor person. Anong gusto niya? Shopping. Shopping, mga ganyan. Mahilig din ako sa shopping dati noon, pero ngayon parang napagod na ako eh. Parang mas gusto ko pang mag-Amazon na lang. Ganun. Kasi totoo yun. Kasi lahat ngayon sa Amazon na, di ba? Nai-stress ako yung pupunta ka doon, magpa-park ka, hanap ka ng parking, tapos hindi mo makita yung gusto mo. Tsaka parang lahat ngayon ng mga malls, parang parang sa akin sa end namin, yes. Parang empty na sila ngayon. Alam mo, ganun. Unti-unti na nawawala yung talagang dating It's the same thing here in Sacramento. You know, I mean, kasi ang mahal na ng gas ngayon. Pagpunta mo lang doon, maggagas ka. Hindi, tsaka because of... Sayang yung oras. Sa amin tulad kami, sa Bay Area, we have the Stone Ridge Mall, pero we heard they're gonna close that down already because marami nagnanakaw. Ay, speaking of that, ang daming nagluloot ngayon. Nakikita ko nga yan sa social media, tsaka napapanood tsaka sa yung kotse news. na car break-ins tayo, no? Oo nga. So, it's not really safe. It's not safe anymore. Tapos yung, di ba, meron pang yung pinagbababaril yung doon sa Maine. Oo. Di ba? Grabe. So, minsan, knock on wood, you could be in a wrong place in the wrong time. Safety lang talaga. So it's a different world where we used to be in the 90s. Yeah. Diba? And we were just talking about that actually, me and my wife, nung isang araw, sabi niya, alam mo, dati nagpupunta tayo sa mall just parang to one of our recreation ba? Tingin-tingin, mga ganyan, di ba? Ikaw pala yung mga yung mga Pilipino na mahilig magpalamig-lamig lang. Nung dati, di ba, parang, punta tayo mall. Parang window shopping lang, di ba? Oo nga. Ngayon, pupunta ka sa mall ngayon, parang unang-una, baka ma-hold up ka pa. Pangalawa, wala nang bukas sa mga ganyan. Totoo ka, sayang na lang yung gusto nila. Mag-Amazon ka na lang, nakaupo ka pa. Hindi, kasi I remember when my kids were small, yung panganay ko, mahilig siyang mag-McDonald's, at saka yung mga laruan doon sa mall, di ba? Yung mga, Yung dinadala ko siya doon. Yes, lalo na ngayon, magpapasko na. Normally, may mga Santa Claus, sila doon, di ba? Correct, pwede ka magpa-picture. Dati, di ba? Ngayon, ewan ko lang ngayon kung ano mangyari sa mga malls ngayon. Very hard na. It's like and especially what's going on in San Francisco. Yes, it's really sad. Tsaka yung mga kotse. They're breaking it in. Hindi kasi, isn't it there's a new law in California that anything above under 900 or 950, hindi na nila kailangan kang i-prosecute. Yun nga, isa pa doon. Because of that. Tsaka yung mga ninanako sa store, I think if it's under 5,000, they don't even want to bother, so, working on it. Yeah. So, but it's bad kasi yung insurance tataas. Kasi I know those stores could file claim on their insurance, right? Correct. Pero may deductible pa rin yung mga yun. Yeah. Diba? By the way, we should have a guest regarding about insurance. A guy, insurance natin. Hopefully in the next few weeks para to give us more information about what's going on the property insurance here sa California. Yes, diba? Very importante. Yeah, we'll talk about that on probably on our next episode. Next one. Yeah. Yes. So, anyway, so Ate Elizabeth, Pasko na. Ito na tayo. Ay, oo nga. Nafe-feel ko na yung lamig. Excited ka? Oo nga, malumamig na ngayon. Lamig. Pupunta ako rito, laging mainit eh. Ngayon, nafe-feel ko na yung wow. Kailangan mo na ng jacket ngayon. Naka-winter na tayo. So, I'm very excited kasi, it's been a while since the last time na nag-snow kami. Like, I do a lot of snowboarding, di ba? You know how to snowboard? Yes. Wow! I mean, kailan pa? Noong pa, me and my son, yung na-pass away, si Junior, normally, every year, kami dalawa lang, talagang pumupunta kami dalawa lang, nagdadrive kami sa Tahoe, and then we snowboard for the whole day, di ba? Wow, nakakapagod yun. Actually, yung son ko, he's really good with snowboarding. He goes to University of California, Riverside. He's part of the UC Riverside Snowboard Club. Actually, nung isang araw nga, sabi niya, Mom, can you pay for my... Nako? Ano ba yun? They call it, it starts with an A. It's like season pass para sa snowboard. It's $800. They're expensive. Mahal na siya na ngayon. Mahal na rin ang yellow ngayon.
ang inflation niya sobra na. Hindi, Pero that's nice. Yung past, you could use through the season. Yeah, season pass, parang gano'n. Acorn ba tawag doon? I can't remember. Yeah. Sabi ko, ang mahal naman niya. Ma'am, can you pay for, can I get my early Christmas present? Ang mahal naman, 800. Pero excited na ako talaga doon. Yes, you like Kasi that? Kasi malamig na, tsaka sabi ko nga sa misis ko, let's do a snow Tahoe trip. No? It's been a while. You know, di ba? Pero di ba parang ang sakit sa katawan noon? Actually, ng snowboard? Kasi kailangan, di ba, very strong yung yung legs mo? Ewan ko, siguro ngayon sa akin, baka hindi na ako makatayo. Pero yeah, you need to have a strong back. Strong back. Tsaka strong legs kasi nga you're bent, right? Yeah. And then your legs is like a shock absorbent ng mga bumps. Pero it's nothing compare, Ate Elizabeth, when you look at the mountains with white. Oo nga, yung adrenaline rush when you're going down the mountain. Tapos pag nasa taas ka na, tahimik, puti lang nakikita mo. And that's fun. And more or less, more excited kasi alam ko magpapasko na rin eh. Ito na yung natin. What about yung ski? Marunong ka mag-ski? Hindi ako marunong mag-ski. Pero snowboard. Sakang ako eh. Pero I heard mas mahirap pag snowboard kisa sa skiing. I don't know, depende siguro sa person yan. Pero kasi ang snowboard, kasi I do skateboarding dati, nag-skateboard ako. Okay. Pero for me, ang snowboarding kasi it's more fun. Hirap kasi feel ko parang hirap mag-skiing kasi dalawang paa yung minsan, nagko-cross sila. Yeah. What about you, Ate? Do you do any no, hindi ako marunong hindi ako marunong mag-snowboard. Pero I used to snow ski, pero hindi yung talagang professional, yung yung beginner ski lang. Yeah. So pagka Pasko, Ate, nagsasalo-salo kayo? Meron kayong do you do pa rin yung Pasko? I mean traditional Filipino way. You go to church for Christmas, tapos you eat, at tapos bukasan ng regalo, ganun. Ako simbang gabi. Nag-pledge ako, nagsisimbang gabi na ako. I mean, do you do yung 9? Yung simbang gabi na 9? Last year na complete ko siya. Hindi, kasi once na makumpleto mo raw, pwede ka mag-wish. Yun nga, So 9 ba yun? 9 na 9 days yan siya, 9 days, Pero ang lamig kasi. Hindi ako makabangon sa sobrang alam lamig. Alam nyo, guys, sobrang hirap, pero pag kasanayan mo na rin, tsaka it feels so good. There's no other gift that you can give sa taas yung makumpleto mo yan. In my own opinion, sa akin to, but, to me, kasi may novena kasi ako sa anak ko, kaya parati ko. Oo nga. Si Junior ba yun? Yung departed si Junior. So yun. Ako naman, ang gusto ko sa simbang gabi, yung puto bongbong. Nga yun nga namimiss ko. Kasi wala dito nun eh. Meron dito sa Sacramento. Oo, talaga? May nagbebenta. Yes. Actually, I wouldn't say nagbebenta. Couple of years ago, last year yata. Talaga nagbebenta talaga sila doon. Hindi, kasi dito sa St. Maria Goretti, after ng simbang gabi, may kainan doon sa parish hall. So, everybody could bring their food, pandesal. So, ako, ang dinonate ko yung puto bongbong. Uy. Kaya, nako, ang bilis na ubos. Syempre. Wala pa nag-aagahan, yun din yun di ba? Yes, So, ganun ang ginagawa dito sa St. Maria Goretti. So, para yung mga tao, makapag-almusal na, tapos tuloy na sila sa trabaho. Tama, Yes, oo. So, pagka Pasko naman, kami, kasi sa Pilipinas, diba, Noche Buena, ganyan. Anong ginagawa nyo pag Pasko? Kasi kami norm namin, bali Christmas Day kami. Parang wala kami Noche Buena. Christmas Day. Kami naman Christmas Eve talaga. Yun nga, Noche Buena. Noche Buena kami, oo. Kasi kailangan naming hintayin yung, anong tawag dito, yung mag-gudyat yung Christmas Day. And then, sisimba muna. Tapos, pagkasimba, kakain. Pagkakain, 12 midnight, yun ay bukasan ng regalo. Tama, yun, Tapos yung buong Christmas Day, syempre matutulog kami ng very late. Tapos yun na, hang out na the whole day. Hang out na the whole day. Yes, So that's how we do it. Tapos yung iba kasi, syempre may mga in-laws. Doon naman sila sa in-laws nila. Tama. Yes. Pero ako, so far, wala pa naman akong daughter-in-law. So nataan ako sa akin. Muna, yeah, it feels so good kasi
yung gathering, especially natandaan ko nung si Levin ko nasa college, di ba? Yes. Look forward to everybody to be in one spot, di ba? Right? Though, before Christmas, andyan na rin yung Thanksgiving natin. Parating na yung Thanksgiving natin. Yes, Thanksgiving is just a typical, you pero hang out. malaking bagay yan sa Amerika, di ba? Oo nga, yung turkey. Correct. Nila, di ba? At saka yung inaabangan ng mga tao dito, yung Black Friday. Oh. Shopping. Alam mo, naalala ko nung mga panahon na yon. Di ba pipila ka sa sobrang lamig, pipila kang pagkahaba-haba. Bukas sila ng all night, di ba? Dati. Oo, pero ngayon, wala nang ganyan. Kasi ang ginagawa nila, online na. Online na. Doon ka na bibili online. Actually, naging yun parang naging para siyang tradition na, 'di ba, yung Black Friday. Tapos yung mga shopping centers bukas sila ng hanggang gabi, 'di ba? Midnight up to morning, 'di ba? Yes, right after Thanksgiving tuloy na lahat. 'Di ba? Parang naging Black tradition one way of doing the Thanksgiving, 'di ba? Pero wala na 'yun. Hindi alam mo, parang nag-iiba na talagang landscape ng ngayon ng mga what we call it, yung tradition, especially shopping. Yeah, sobra. Diba? Kasi lalo na to, parang nawawala ng mga stores. Yeah. No, totoo, 80% of what I purchase, ako masasabi ko sa akin. Ikaw siguro yung addict sa Amazon. Hindi ako. Maniwala ka hindi. Yung mga kailangan lang. Mga kailangan. Pero madami akong mga kaibigan, ganun talaga pagtingin mo sa bahay na, ano yan? Na-order ko sa nakatambak lang, di ba? Oo nga. Yeah. Hindi kasi ako, yung mister ko kasi, every day, may Amazon package to sa front door namin. Ano na naman ang in-order mo? Grabe. Sawang-sawa na ako mag-break ng box. Sa totoo lang, mga misis ko mahilig. Sa Amazon. Ay, minsan hindi na tinitingnan kung sale o hindi. Tinitingnan lang convenience. Sobra, no? Sa tip of the hands lang, no? Oo Grabe. nga. I mean, hindi mo na, 10 seconds lang, nandiyan na. Ang The bilis next day, na. Tapos ang pagkain, nandiyan din, di ba? Hindi mo na kailangan umalis ng bahay. Speaking of that, hindi ko pa na-try mag-DoorDash. Hindi pa. Nag-DoorDash ka na? Oo naman. Meron kang DoorDash app? May app ako ng DoorDash. Pero palagi ka nagdo-DoorDash? Pag sa opisina, pag busy, yes. Okay. But I never tried that. Well, it's very convenient, number one. It is pricey, pero pero parang ang tagal dumating yung pagkain, malamig na? Hindi naman. Mabilis? Mabilis din naman. Mabilis din naman. Okay, I never tried that yet. Yung nga lang, like you said, actually, a lot of the kiddos these days, yun ang ginagawa nila. Mga anak ko, puro mga DoorDash na lang sila. So, paano yun? Paano yan? Hindi na sila marunong magluto, yung mga darating na generation? Well, gano'n naman talaga yung mga anak minsan, hindi naman nagluluto talaga, di ba? Hindi, pero teka muna. Okay, so how are we gonna prepare the next generation kung puros DoorDash, hindi na sila magluluto, pati mga apo natin, hindi na DoorDash na rin ang papakain natin. Yun na nga ibig kong sabihin, it's just the way of things are changing so fast in a different way. Like instance, for shopping, Amazon na. For pagkain, pwede ka na sa DoorDash, di ba? Pati taxi, di ba? Pati Uber, di ba? I mean, it has changed so dramatically. Okay, sobra. Alvin, I remember when I was in high school, kasi meron kaming ano ba yun? Home economics class. Tinuturuan ka magluto, mga ganun, di ba? Mag-sulse, mag-bake. At saka mag-gardening. Magsulse? Ano may sulse? Yung totoo sewing. nga? Grabe. Diba? Sige. Wow. Talagang tinuto. Home economics talaga, di ba? Talagang home economics na kung paano mamahay at maging domesticated. Tama. So, paano yan? Kung walang subject na ganyan dito, paano yung mga next generation? Yun na nga, Paano sila? Paano talaga? Nag-iiba na rin ang generation natin. So kung may napunit na damit, tatapon na nila, bili na ulit silang bago. Yeah. Sino pa ba nagtatago ng karayom sa bahay? May karayom. Grabe. Anyway, guys, pinag-uusapan natin ito kasi Christmas is coming and again, here at Bahay Pinoy sa Tate, we're thinking of giving away some prizes sana if you follow us and subscribe, and gusto namin sana throughout Thanksgiving and going to Christmas season, we want to be able to magbigay tayo ng mga prize kung ano man, di ba? Yes, pinag-iisipan pa namin para sa ating Christmas giveaway. Yeah, hindi lang house and lot to. Correct. Just huwag niyong kalimutan, just also give us some comments kung may mga topic yung gustong pag-usapan, di ba? Yes, right? Oo nga, correct. At kung ano-anong pwede pa natin pag-usapan in your end, we'll be more than happy to go ahead and talk about it as all the time.
hindi lang naman business ang pinag-uusapan natin dito, pamumuhay din natin. Correct, Diba? yes. So, but anyway, different topic. yeah, I'm really glad that we have this conversation, and thanks for tuning in to all our listeners and followers here at Bahay Pinoy sa Tate!